life will be useful and meaningful. The way to become useful for God and find meaning in your life is through Jesus Christ when you're saved. Because without salvation, life is useless. Nothing matters more than knowing God's purposes for your life. And nothing can substitute for not knowing God's purposes. Not success, wealth, fame, pleasure. Without purpose, life is pointless. To God be the glory. Let everyone exalt the name of the Lord. Let us all shout, glory to God. Everyday life is a struggle, for trials and difficulties may arise anytime. We are in a battlefield between life and death. Satan gives us doubts and misunderstanding. Despite of all this, beloved, let us remember that God is on our side. Amen. That no matter what our problems are, we will be able to overcome by the help of our Lord Jesus Christ. Let us lift the name of God in our worship and magnify His marvelous works in our life. And for the singing of praise unto God, the Sukkot praise and worship team will lead us. Glory to God. We are grateful. We are gathered in the name of God. Amen. Let us worship Him in the beauty of His holiness. To God be all the glory. Praise the Lord. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Now you're near. Everything is different.
so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. And I will sing for you always. 'Cause in your presence, God, is where I want to stay. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. I wanna be with you. Now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I wanna be with you. 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 Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. And now let us invoke the holy presence of God to be in our midst. To God be all the glory. Jesus, your loving kindness, I'm so blessed by all that you've done, that life that you give. Jesus, your loving kindness is life that changing my heart, drawing
in you. Your love is better than life. I know it well, and I'll find all that I need in you. Purihin ka, Ama naming Diyos. Dakilain ang iyong banal na dakilang pangalan. Sa hapong ito nagagalak po ang aming mga puso, lalong higit ang aming mga espiritu, na kung saan muli naming mapapakinggan ang katotohanan ng iyong mga salita. Dakilang Diyos na aming Ama, sa hapon pong ito kami po ay patuloy na lumalapit sa pamamagitan ng iyong mga salita, na kung saan sa iyong mga salita, maraming mga kaibigan namin na siyang mahipo ang kanilang mga puso. Ang aming mga kamag-anak na kung saan sila ay mahipo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya sa hapong ito, dakilang Diyos, gumawa ka pong makapangyarihan. Madama ng aming mga kaibigan ang iyong banal na espiritu na siyang gagawa sa kanilang pakikinig ng iyong mga salita. At higit sa lahat, Ama naming banal, maranasan nila ang kaligtasan na nais mo para sa mga tao. Kaya dakilang Diyos na aming Ama, kumilos ka pong makapangyarihan sa hapong ito, na bawat salitain ng iyong mga lingkod, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ay Diyos na gagawang may buong kapangyarihan. At ikaw ang magpatuloy na gagawa sa aming mga paglapit at pakikinig ng iyong mga salita. Kumilos kang makapangyarihan, Ama naming banal, at ikaw ang magpapakahayag sa amin sa hapong ito. Nang iyong mga salita ay humipo sa aming mga puso, paglaan ka ng iyong biyaya na kung saan aming maunawaan ang layunin ng iyong mga salita. Salamat po, Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang kabuuan ng gawaing ito. At sa iyong lingkod na kagamitin at kakasangkapanin mo sa aming kalagitnaan. Ikaw ang maglalaan ng iyong mga salita at ikaw ang magpapakahayag sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya sa hapong ito, dakilang Diyos, maranasan nawa namin ang iyong banal na espiritu na siyang malayang kikilos at gagawa na may buong kapangyarihan. Puri sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Hallelujah! Ito po ang aming samo at dalangin sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Who are we that you will be mindful of us? What do you see that's worth looking our way? We are free in the ways that we never should be. Sweet relief from the grip of these chains. Like hinges straining from the way, my heart no longer keep from singing. All that is within me cry, for you alone be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The death is paid, these chains are gone, Emmanuel, God with us.
don't deserve your glory, but still you show love we can't afford. Like hinges straining from the weight, my heart no longer keep from singing. All that is within me cry, for you alone be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The death is paid, these chains are gone, Emmanuel, God with us. Such a tiny offering compared to Calvary, and nevertheless we lay it at your feet. Such a tiny offering compared to Calvary, but nevertheless we laid it at your feet. All that is within me cry, for you alone be glorified, Emmanuel, God with us. My heart sings a brand new song. The death is paid, these things are gone, Emmanuel, God with us. As we come before the presence of God, let us be reminded of the beauty of life and the blessings that come along with it. We hope and pray that this service will help alleviate our sufferings and ease the pain of hopelessness. For God's words are constant and His promises are everlasting. The words of God will be ministered by Presbyter Ruben Ventura. Praise the Lord. Let us feel the moving of the Holy Spirit in our midst. Amen. Hallelujah. Glory. Amen, Lord. Hallelujah. Speak to us, O God. To your hands I commit again with all I am. For you, oh Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing.
You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Praise the Lord. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. To God be the glory. Hallelujah, hallelujah. Magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gaya po ng awitin na aming napakinggan, hindi po kami nag-iisa. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga kaapihan, ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa panahon ng aming mga karamdaman, ikaw ang aming manggagamot. Sa panahon ng kalungkutan, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, ang umaaliw sa amin. Sa umagang ito, tulungan mong mailagay sa aming mga puso at isipan. Kung kami man ay nasa mga pagsubok, kung kami man ay nasa mga kapighatian, laging mailagay sa aming isip, we are not alone. Our God is with us. As you promised, you will never leave us nor forsake us. At kami ay may pangako na sasamahan mo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi mo kami pababayaan. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, aliwin mo kami ng iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain mo po, Amang Diyos, ang lahat ng mga sumusubaybay ngayon sa programang ito. Sa lahat ng mga nanonood sa aming Sukat Flock Evangelism, abutin mo sila sa kanilang mga pangangailangan. Sa aming mga kapatid, magkaroon kami ng kaaliwan sa iyong mga salita. At sa aming mga narito ngayon na sumasamba, madama namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama naming Diyos. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. This is our prayer in the name of Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. The title of my message is How to Set Your House in Order. And our text will be found in 2 Kings chapter 20, verses 1 to 7. Praise God. Pwede ba batiin natin ang mga katabi natin? Sino ba ang mga tatay na naririto? Kanina pinatayo ni Teacher Mai. Welcome po sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day po sa inyo. Praise God. Siguro, yung mga anak, nabati na natin ang mga tatay natin ng Happy Father's Day. No, huwag niyo sasabihin na alam niya na yon. Happy Father's Day ngayon, alam niya na yon. Mga kapatid, maganda sinasalita natin yung pag-ibig natin. Kaya sa iglesia, pinapakita ang napakalaking lugar ng iglesia para sa lahat ng mga tatay. Amen. So ngayong umaga, mga kapatid, gaya po ng ating scripture reading, hindi ko nababasahin po yan sapagkat medyo mahaba po yan, sa 2 Kings chapter 20 verses 1 to 7. Ngayong umaga, sapagkat ito ay Father's Day, nais kong iugnay ang ating pagbubulay para sa lahat ng mga tatay. At alam ko, kahit hindi kayo tatay, ang salita ng Diyos ay para sa inyo. Posible na niloob ng Diyos, kung ikaw ay anak na nanonood ngayon, kung ikaw ay ina na nanonood ngayon, ang salita ng Diyos ay para sa iyo. Baka ibig ng Diyos na magpasimula sa iyo ang
paraan upang ang iyong sambahayan ay maligtas. Pero sapagkat ito'y Father's Day, mga kapatid, nais nating maunawaan ng lahat ng mga tatay na ang Diyos ay may mensahe para sa atin. Amen. Kung paano natin isasaayos ang ating sambahayan. Kaya gusto nating maging malinaw, mga tatay, gusto nyo bang maging maayos ang inyong sambahayan? Ang sumunod na tanong ko, mga kapatid, kumusta po ang inyong pamilya? Kumusta po ang inyong sambahayan? Kumusta ang inyong mga anak? Kumusta ang inyong relasyon bilang mag-asawa? Dito makikita natin, here in our text, we find Isaiah, the prophet, coming to King Ezekiah and telling him, set your house in order, for you shall die and not live. Kaya dito sa ating teksto, mga kapatid, si Isaias nagtungo kay Haring Ezekias doon sa ating scripture reading para sabihin, iayos mo na ang pamilya mo sapagkat ikaw ay mamamatay now na at hindi ka na mabubuhay. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, makikita natin na maraming sambahayan ang nasa magulong sitwasyon. Maraming sambahayan ngayon kaysa noon ang mas magulo. Mga kapatid. At kahit gaano karami ang pera, kahit gaano ka karesponsable, kahit gaano ka kabait, hindi po yan garantiya para maging maayos ang ating pamilya. At maniniwala po kayo, ang hiwaga ng buhay, may mga nagsasabi, na ang bait-bait na mga magulang, pero ang mga anak ay hindi mabait. May mga mababait na mga anak, pero ang magulang ay hindi mabait. Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid? Ganyan po kahiwaga ang buhay. Hindi garantiya ang nasa sayo ngayon para maging maayos ang pamilya mo. At sana maramdaman natin, magkaroon tayo ng pagnanasa na maging maayos ang ating pamilya. At sana huwag tayong sumuko at sabihin, wala na pong pag-asa ang aming pamilya. Mga kapatid, sa Diyos may pag-asa tayo. Amen. Mga kapatid, kaya sa umagang ito, nais kong dalhin ang ating mga kaisipan na sa mga tatay, na ang problema minsan sa mga tatay, sa mga magulang, hinihintay ng marami na maging magulo muna ang kanilang pamilya bago nila isaayos ang kanilang sambahayan. Saka nagkakaroon tayo ng damdamin na maging maayos ang ating pamilya dahil magulo na ang ating sambahayan. Mga kapatid, this morning I would like us to examine 5 things that we will found in our text na makatutulong sa atin upang isaayos ang ating pamilya. Number 1, begin with a prayer to God. Magpapasimula ito sa panalangin. Basahin natin sa ating teksto ang sinasabi sa chapter 20, verses 1 and 2 ng ikalawang hari. Ganito ang ating mababasa. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order, because you are going to die, and you will not recover." Verse 2, Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Mga kapatid, makikita natin sa talatang ito na matapos sabihin ni Isaias kay Haring Ezekias na isaayos niya ang kanyang sambahayan sapagkat siya'y mamamatay. Pero makikita natin ang tugon ni Haring Ezekias sa verse 2 na ipinihit niya ang kanyang mukha sa panig ng bahay
at nanalangin sa Panginoon. Ito ang napakagandang tugon, mga kapatid, na tayo ay manalangin. Sa panahon ng problema, manalangin ka sa Diyos. Lumapit ka sa Panginoon. Bilang mga tao, darating ang panahon na tayo ay mamamatay. At ang kamatayan ay walang pinipili. Imagine, kung sabihin sa iyo na ikaw ay mamamatay, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Magalit ka kaya doon sa nagsabi sa iyo at walis tingtingin mo yung nagsabi sa iyo? Ano ka, manghuhula? Pero si Ezekias hindi. Ano ginawa niya? Nanalangin siya sa Panginoon. Alam natin, ang kamatayan walang pinipili. Yung iba hindi naman sa COVID namatay eh. Di po ba? Yung iba namatay dahil sa kanilang paraan ng pag-iwas sa COVID. Mga kapatid, dahil tuwing lumalabas, pag-uwi ay naliligo, tama naman po yun. Ang problema, 5 beses lumabas. 5 beses naligo, ginawa yun ng sa loob ng 1 buwan, mga kapatid, napasma yung tao. Kaya, yung iba namamatay, hindi dahil nagka-COVID. Namatay sila dahil sa maling paraan ng pag-iingat ng COVID. Anyway, hindi po yan ang paksa natin. Pero, ang ibig ko pong sabihin, lahat ng tao ay darating sa kamatayan. Ang kamatayan ay walang pinipili. Sino ka man, ano man ang kalagayan mo, ang kamatayan ay dumarating na hindi alam ng tao. Kaya ang kamatayan ay nakatatakot kung tayo ay walang kaligtasan. Kaya nga ito ang ating ipinapangaral. So, makikita natin mga kapatid, dito si Ezekias ay umiyak sa Panginoon. Kaya nga mga ama, kumusta po ang inyong buhay panalangin? Sa mga unbelievers, hindi po natin pwedeng sabihin na kumusta ang prayer life ninyo. Sapagkat ang mga unbelievers, no offense, na talaga pong nakakapag-pray lang tayo pag tayo ay kumakain. Minsan nga, hindi pa nakakapag-pray. Dahil yung karaniwang tao, yung sabihin ho natin karaniwang maka-Diyos, bago kumain ay nagpe-pray. Bago matulog ay nagpe-pray. Pag aalis siya ay nagpe-pray. Karaniwan po yan. Wala pa pong Bible dyan. Pero sa mga mananampalataya, mga kapatid, mas malago ang ating buhay panalangin. Kaya nga ang tanong, ikaw na tatay, naipagpe-pray mo ba ang mga anak mo? Naipagpe-pray mo ba ang pamilya mo? Kaya pag dumating ang problema, ang mali, saka lang tayo nagpe-pray pagka nasa problema na tayo. Saka tayo humihingi ng tulong. Paano po maayos ang aking pamilya? Ang tanong, ikaw ba'y nagpe-pray? Pinagpe-pray mo ba ang pamilya mo? Dahil ang unang paraan para maging maayos ang ating pamilya, begin with a prayer to God. Kaya nga makikita natin sa Biblia, ang halimbawa ay si Job. Si Job sa chapter 1 verse 5. Ano ang kanyang ginagawa tuwing umaga? Sabi diyan sa Job 1 verse 5, when a period of feasting, sa English, had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Ito ang palagian niyang ginagawa. Mga kapatid, alam niyo po, pag walang panalangin, mapupuno tayo ng pagrereklamo at pagbubulong-bulong sa nangyayari sa buhay natin. Kaya pag dumating ang dagok ng buhay, pag ikaw ay mapanalanginin, hindi ka masusumpungan na mawawalan ng gana sa Diyos. Hindi man lalamig ka, hindi ka tatalikod sa pananampalataya. Yung iba ayaw nang sumamba. Yung iba kahit magpuri, walang ganang mag-praise the Lord. Bakit?
may problema po yan. Lalong nanlalamig sa Diyos. Pero pag ikaw ay nananalangin, kahit dumating ang mga problema, lalo mong hinihigpitan ang panalangin mo sa Panginoon. Madalas nire-reserba natin ang panalangin, mga kapatid, kapag dumarating lang ang problema sa buhay natin. Pagamat, no offense, mga kapatid, sa isang banda, maganda na rin na tayo'y nananalangin pag may problema. Pero mas maganda kung bago dumating ang problema, nagpe-pray ka na. At purihin ang Panginoon sa kanyang iglesia, sagana tayo sa panalangin. Pero ngayon, wag muna kayong magpe-pray, ha? Mga kapatid, sagana tayo sa panalangin. Meron tayong morning devotion. Meron tayong pananalangin sa tanghali. May midday devotion tayo. Meron tayong panalangin sa gabi. Gusto mong maging maayos ang pamilya mo? Sumama ka sa mga panalangin na yan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga may halimbawa, mga kapatid, meron daw isang babae na nagtanong sa pastor. Sabi niya sa kanyang pastor, bakit po ganun? Dasal ako ng dasal sa Diyos, hindi naman tinutugon ang panalangin ko. Sabi niya sa pastor, sabi ng pastor, siguro, ang Diyos busy sa mga regular customer niya. Busy siya sa kanyang mga regular customer. Kasi baka ngayon ka lang nagdasal Ngayon ka lang nagpray, gusto mo tugunin ka kagad. Teka lang, busy pa. Baka mga kapatid, ang Diyos, lahat ng panalangin natin, dinirinig niya. Pero kung ngayon lang tayo mananalangin sa panahon ng problema, saka tayo gumagawa ng paraan, mga kapatid, pero dapat magsimula tayo sa panalangin. Gusto mo maging maayos ang pamilya mo, manalangin kang palagi. Kaya nga kapag ang ating buhay ay nasa kaguluhan, mga kapatid, lalo tayong manalangin sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Sapagkat ang panalangin lang po ang magsasalba sa atin sa mga problema. Sapagkat yan ang tinatarget ni Satanas, ang ating pamilya. Ang panlaban lang natin ay panalangin. To God be the glory. So the first element in setting our house, our life in order, is to spend time in prayer daily with God. Number 2, kaya nga may kasabihan, mga kapatid, di ba? The family that prays together, stays together. Ako naman, lalagay natin, in order forever. Ang laging sambahayan na nananalangin, nasa kaayusan palagi. Magiging maayos hanggang sa rapture. Praise the Lord. Number 2, paano natin isasaayos ang ating sambahayan? Get on track with the truth. Tayo ay manatiling lumakad sa katotohanan. Tingnan po natin ang sabi sa verse 3. Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. To God be the glory. Dito makikita natin ang nilalaman ng panalangin ni Ezekias. May 3 bagay siyang sinalita dito. One of the reasons why people experience problem in their lives or family is because they have wandered away from the truth and are no longer walking according to God. Pag ang buhay natin ay magpasimulang gumulo, mga kapatid, dumaranas tayo ng maraming mga problema, ng mga pagsubok. Ang isa sa dahilan, sapagkat tayo ay lumihis sa katotohanan. Hindi tayo lumalakad ayon sa salita ng Diyos. Hindi ka na nagpe-pray. Hindi ka na uma-attend ng mga online services.
Kung umattend ka man, malamig na malamig ka na. Wala ka ng kagana-gana. Mga kapatid, kaya nga kayong mga naka-online ngayon, kumusta po ang ating paglilingkod? Tayong mga naririto ngayon, kumusta ang ating paglilingkod sa Diyos? Mga kapatid, bilang mga ama, kumusta? Tayo ba lumalakad sa katotohanan? Lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos? Mga kapatid, pag magpasimula tayong mahiwalay sa kalooban ng Diyos, ang kaguluhan papasok sa pamilya natin. Gugulo ang pamilya natin. Kaya pag ang pamilya natin ay gumulo, magsiyasat tayo. Tingnan natin, anong gagawin natin? Bumalik ka sa katotohanan. Praise the Lord! Bumalik tayo uli sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangatlo, mga kapatid, hindi lamang lumakad tayo sa katotohanan. Number 3, give yourself completely to God. Give yourself completely to God. Ibigay natin ang buo ang ating sarili sa Diyos. Basahin uli natin ang verse 3. Ang sabi, mga kapatid, itinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan, na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. I have walked before thee with a whole heart. The third thing that we must do to get our lives or house in order is not only walk before God in truth, but also with a whole heart. Lumakad sa katotohanan ng Diyos, hindi lamang lalakad tayo sa katotohanan ng Diyos, kundi ng buong puso natin. This speaks of our willingness to do what God says, or our dedication to the Lord. Na muli tayong magtalaga sa Panginoon. Nang lahat ng ating gagawin, mga kapatid, gawin natin ng buong puso. Purihin ang Diyos. Lahat ng ating gagawin, gawin natin ang ating buhay, ibigay uli natin sa Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi sa unang Kronika, chapter 28, sa verse 9. Dito po sa Tagalog ang pagkakasabi, at ikaw, Salomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at naalaman ng lahat ng akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya'y masusupungan siya, ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. When you are not serving God with your whole heart, then you need to set your life in order. Sapagkat God does not want your life to be characterized by mediocrity, but rather by dedication. Ang gusto ng Diyos, magtalaga tayo sa Kanya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, marami ring mga sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, pero malayo ang puso nila sa Diyos. Ang pagsamba, hindi lang sa kapilya. Ang ating pagiging Kristiyano, hindi lang sa kapilya. Kahit sa Facebook, Kristiyano tayo. Kahit sa Messenger, Kristiyano tayo. Hindi pwedeng dalawang account. Yung isa, ito pang Christian to. Ito dito, pang unbeliever to. Maraming mga green jokes dito. Hindi pwede rito dahil Christian ako dito eh. Dito, hindi po pwede rito. Hindi po pwedeng ganun. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, tayo buong puso. Kaya nga may halimbawa sa 2 Chronicles chapter 25 verses 1 and 2. Tingnan niyo po, meron dito ang sabi, si Amasias ay may 25 taon nang siya'y nagpasimulang maghari at siya'y naghari ng 29 na taon sa Jerusalem at ang pangalan ng kanyang ina ay Joadan na taga Jerusalem.
at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mata ng Panginoon. Tingnan nyo ha. Ngunit hindi ng sakdal na puso. Sa mabuting balita, ang pagkakasabi dyan Yang 2 Chronicles 25 verse 2, ang pagkakasabi rito sa mabuting balita, at kanyang ginawa ang matuwid sa mga mata ng Panginoon, ngunit hindi taos sa puso. Tingnan nyo, sabi, gumawa ng matuwid, pero hindi taos sa puso. Kaya ang ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, anumang ginagawa natin, gawin natin ng buong puso. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang Diyos, ang tinitignan ay ang ating puso. Hindi po tinitignan ng Diyos ang ating panlabas. Ang binabasa ng Diyos sa atin ay ang ating mga puso. Hindi tinitignan kung anong paglilingkod ang ginawa natin. Ang tinitignan ng Diyos, paano ka naglingkod. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga tatay, gusto nating maging maayos ang ating pamilya. Mga kapatid, gusto nating maging maayos ang ating sambahayan. Amen? Ano gagawin natin? Give yourself completely to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, italaga natin ang ating sarili sa Diyos. Magtalaga ka sa Panginoon. Tatay, magtalaga ka sa Panginoon. Hindi pwedeng maging maayos ang pamilya mo na wala kang ginagawa. Hindi pwedeng tayo mga tatay magpapabanjing-banjing. Nasisira na nga pamilya mo, wala ka pang ginagawa. Nagbabanjing-banjing ka pa, hindi ka nga umiiyak sa panalangin. Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga nanay, nandiyan pa ba kayo? Mga anak, gusto mo maging maayos ang pamilya mo, magtalaga ka sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Number 4, do what is right to God. Kaya sabi sa ating verse 3 ng 2 Kings 20 verse 3, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako lumakad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso. Yung panguli, gumawa ng mabuti sa iyong paningin at si Ezekias ay umiyak na mainam. To God be the glory. Do what is right to God. Kaya sabi niya, I have done what is good in thy sight. The last thing that Hezekiah mentioned in his prayer was that he had done what was good in God's sight. Alam mo natin, sa panahon ngayon, madalas nasusumpungan natin ang mga tao na ang ginagawa ay sa kung ano sa tingin nila ang tama, kaysa kung ano ang tama at mabuti sa paningin ng Diyos. Kaya kapag ang sukatan ng mabuti ay ang mata ng tao, hindi makagagawa ng mabuti ang tao sa harapan ng Diyos. Sapagkat may sinasabi ang Biblia, diba? May mabuti sa paningin ng tao, pero masama sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi makikita natin yan sa Isaiah chapter 5 sa verse 20, tingnan nyo po. Ano ang sabi dyan? Isaiah chapter 5 in verse 20. Saba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Isipin mo, kung ang mapait ay matamis, kung ang madilim ay maliwanag, at yan po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. When you are doing that which is right in your own sight, then your life needs to be set in order. Kaya kung ang matuwid na ginagawa natin ay ayon lamang sa ating paningin, mga kapatid, kailangang isaayos natin ang ating buhay. Sapagkat sabi sa Proverbs 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan.
Akala mo lang mabuti yan, na maghanap buhay ka kahit hindi ka sumasamba sa Diyos. Sa tingin mo parang mabuti yan. Pero mga kapatid, hindi po mabuti na tayo hindi naglilingkod sa Diyos. Hindi mabuti na ikaw, kahit ikaw, anong sikap mo sa pagtatrabaho, pero hindi ka naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, hindi po mabuti yan. Ano ang mabuti, mga kapatid? Na tayo ay maglingkod sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa ating hanap buhay, ano ang mabuti? May bahagi ang Diyos. Ibibigay mo ang iyong tithes and offering. Bakit? Sapagkat yan ay mabuti. Na kapag yan ay gagawin mo, binubuksan mo ang pagpapala sa iyong sambahayan. Pag hindi mo gagawin yan, mga kapatid, kaya tayo hindi lang nagtatites kapag maliit ang ating natatanggap. Kung minsan, pag malaki na ang natatanggap natin, nahihirapan na tayong magkwenta. Nag-iisip-isip na tayo, no, mga kapatid. Ang mabuti, ang sa Diyos ay sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang linggo ay sa Diyos. Gawin mo ang mabuti, tatay. Panindiganan mo ang paglilingkod. Paglinggo, dapat ang ating buong sambahayan ay naglilingkod sa Diyos. Sumasamba sa Diyos. Diyan tayo dapat manindigan. Yan ay tama. Ang linggo, hindi araw ng pamamasyal. Ang linggo ay hindi araw na tayo ay gagawa ng mga bagay na para sa ating sarili. Dapat unahin natin ang pagsamba. Kahit ikaw ay nasa online, gagawin mo ang pinakamabuting pagsamba. Iaayos mo ang iyong sarili, ang iyong sambahayan. Hihikayatin natin sila na sumamba sa Diyos. Ang hirap ngayon, sumamba sa Panginoon. Dahil ang tao, pag walang ginagawa, sabi nga ni Bishop Jonathan, ang hawak kaagad ay cellphone. Napakahirap ngayon, mga kapatid, lalo na rin sa ating mga anak. Kaya nga sa ating kapilya, ipinagbabawal natin yan. Hallelujah. Bakit? Pag ang tao walang ginagawa, ang makikita mo kaagad, no offense, pero ang karaniwan naglalaro. Ang mahirap sumasamba na, naglalaro pa. Kaya dapat pag sumasamba, walang abala sa atin. Kung ginagamit man natin ng cellphone, ay dahil nagsusulat tayo. Tinitingnan natin yung mga verses. Kaya lang pag may nag-pop up dyan, mga kapatid, mahirap. Bigla niyong ma-open. Pag open ninyo, may message, wala na yung ulam, kinain na ng pusa. Hindi na nakakatuwa yun, mga kapatid. Kaya yung iba, hindi makarelate. Kahit nakikinig, malungkot pa rin. Kahit masaya na yung pinag-uusapan. Mga kapatid, gawin natin kung ano ang tama. Praise the Lord. Gusto mong bumuti ang iyong buhay? Gusto mong umayos ang buhay mo? Gawin mo kung ano ang tama. Ano ang tama? Maglingkod ka sa Diyos. Gawin mo ang utos ng Panginoon. Ang panghuli, mga kapatid, turn to God in repentance. Kaya sabi diyan sa ating binasa, siya ay umiyak na mainam. I have wept bitterly. Kaya sabi, idinadalangin ko. Sabi niya, sa huling bahagi ng ating teksto, 20 verse 3 ng 2 Kings, si Ezekias ay umiyak na mainam. After Hezekiah finished praying, we are told that he wept bitterly. Mga kapatid, ito ang kailangan natin ngayon. Kailangan natin magsisi. Gusto mo, kaawaan ka ng Diyos. Ang iyong sambahayan ay muling isaayos ng Panginoon. Ang iyong buhay ay maging maayos. Magsisi ka. Mga kapatid, gusto mong magkaroon ng kaayusan ng iyong sambahayan, magsisi ka. Lumapit ka sa Panginoon. Sa ating mga kaibigan, sumampalataya ka sa Diyos. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas.
Yan ang ibig sabihin ng pagsisisi, ang lubusang pagtalikod sa kasalanan. At ang pagtatalaga sa Diyos, pagpapasya na ikaw ay magpabautismo. Makikita ninyo sa ating mga kaibigan, pag yan ay gawin natin, mararanasan ninyo, makikita ninyo ang kapayapaan sa inyong sambahayan ay ipagkakaloob ng Panginoon. At sa atin na mga kapatid na naririto, nanonood kayo sa ating Zoom, naririto tayo sa ating kapilya, mga kapatid, laging ipahayag natin, magkaroon tayo lagi ng pagsisisi. Purihin ang pangalan ng Panginoon, because the way to set your house in order by repenting of your sins and asking God to forgive you. Hingi natin ang tawad, ang hindi natin pananalangin, ang ating mga pagliban sa mga online services, ang ating hindi pagbabasa ng Biblia, masyado tayong busy sa cellphone, wala na tayong time, paglinggo, na hindi na tayo nakakabahagi sa mga gawain. Kahit yung ating online vlog evangelism, parang nahihirapan tayong mag-share. Ang iba'y parang pinipilit pa tayo. Please, mag-share tayo. Kailangan pa tayong pilitin. Samantalang pag tayo'y nakakapag-share, mga kapatid, nakakabahagi ka sa evangelism. Napakadali lang ng gagawin mo, pero hirap na hirap ka. Pero sa paglalaro, sa mga iba, na sukdulang gumugol, gumastos ng load, para lang mga kapatid, no offense, pero bakit pagdating sa Diyos, hirap na hirap ka? Bakit pagdating sa Diyos, pinipilit pa? O mga kapatid, mag-online na po kayo. Mga kapatid, sige po, mag-share na po kayo. Pero bakit sa ibang bagay, kusang nagagawa natin? Sapagkat wala doon ang puso natin. Ano ang kailangan? Magsisi tayo. Ang ating mga pagsambang matamlay, magsisi tayo. Kaya nga ang pagsamba, pinaghahandaan po yan. Huwag kayong magpupuyat sa gabi. Bagamat may mga kapatid tayo, ang trabaho talaga nila, hindi maiiwasang, hindi mapuyat. Lalo pa kung kayo ay nagtitinda. Ang mga manggagawa ng tinapay, may bakery kayo. Hanggang madaling araw yan. Nagtatrabaho, gumagawa. Pero biyaya ng Diyos, ngayon, nandirito pa rin, sumasamba. Purihin ng Panginoon. Yung iba nga, mga security guard pa, magdamag din. Pero pag araw ng pagsamba, sumasamba sila sa Panginoon. Pero kung tayo naman ay wala namang ginawa, napuyat lang tayo dahil iba ginawa ninyo, kasalanan yan. Kaya pag sasamba kayo, hirap na hirap kayong sumamba. Lagi kayong nagpe-pray. Ano nagpe-pray? Hindi naman, mga kapatid, wala ang isip natin. Minsan nakatulala tayo, lumulutang ang isip natin. Bakit? Hindi ka nakahandang sumamba. Apat pag linggo, mga kapatid, nakahanda tayo. Sabado, ihahanda natin ang ating sarili. At pagkatapos ngayong linggo, ngayong araw na to, ibigay mo ng buo sa Diyos ang araw na to. Kung hindi natin nagagawa yan, magsisi tayo. Sapagkat ang Diyos ay hindi malulugod sa atin. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa ating pagsambang ito, tulungan tayo ng Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Napakarami nating pagkukulang. Sa ating pagtanggap ng banal na hapunan, hingi natin, maramdaman natin ang pagpapatawad ng Panginoon. At sa aming mga kaibigan na nanonood ngayon, saan man po kayo naroroon, ano ang kalooban ng Diyos na tayo po ay magsisi? Nais mong maging maayos ang buhay mo, maging maayos ang iyong sambahayan mo. Anong ibig sabihin po ng maayos? Naglilingkod sa Diyos. Ang kailangan natin magsisi. Paano ang pagsisisi? Sabi ni Apostol Pedro, Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo. Saan man po kayo naroroon, mga kaibigan namin, magpahayag kayo ng pagsisisi. Ano ang ating gagawin? Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon. Sumampalataya ka at ikaw ay magpabautismo. Thank you for watching the Pentecostal Missionary Church of Christ 4th Watch Sukat live streaming.
May the Word of God comfort us and help us strengthen our faith in Him, especially in these times. Join us again next Sunday. God bless.